Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong bonus timeless reading. Energy reading tayo. Vice versa. Salamat sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto niyo na personal reading, all the details is in description below. Baka-check na lang. General reading ha. Energy ni Scorpio. Energy po ni Scorpio. Oy, same ah. Okay. Energy mo, Scorpio, sa nakikita ko sa'yo dito, masama ba pakiramdam mo? Ay, masama ba loob mo? Sabay ka. Tinanong talaga. Relax ka lang. Be calm, ha? Huwag kang magiging dragon, nabubuga-buga, or tampo-tampo, masamang loob, o may mga frustration, ikinaka-frustrate, ganyan. Be calm, okay? Ang energy na nakikita ko sa iyo is nandito yung point na maaring may mga actionan ka this time, no? Nandito yung point na yon. Or nandito yung point na nagkakaroon ka na idea to take it action. May mga sitwasyon din na para hinihintay ka. Hindi ko alam in what way. May mga paghihintay, maybe, or nagkakaroon ng mga pagpaplano na sitwasyon. Sa iba naman sa inyo is may mga bagay ka raw na what comes sa your energy is doubting to no? Baka nagkakaroon ka ng doubt sa mga bagay-bagay o sa sitwasyon mo. O kaya naman nandun yung point na nagkakaroon ka ng mga sitwasyon na gusto mong i-discover o may mga piniprepare ka or ipiprepare. Pwedeng nandun yung point na ginagawa, hindi gagawin, gagawa, hindi gagawin. Parang in and out situation, nandoon yung point na yun, ano. And sa iba naman sa inyo is meron, ang energy na nakikita ko sa iyo is there's an excitement situation or may mga bagay ka na naiisip or may mga bagay na ikaka-excite mo talaga. Nandoon yung point na yon sa nakikita ko sa iba sa inyo. Pwede may mga outgoing situation o may mga new exciting plan ako na nakikita. Mas magiging ano ka dito hindi ko lang alam why, but it's more on adventurous energy. Ganyan. Ang nakita ko. Parang you're doing your passion. May mga sitwasyon na magte-take a risk ka. Mga ganon. Yun na nakita ko sa ito. Parating. Kay Scorpio. Ano yun? Parating sa'yo. Okay, parating sa iyo, Scorpio. Ang nakikita ko sa iyo dito is pwede iba dito busy. Yan, maaaring iba sa inyo is busy sa nakikita ko sa inyo dito. Sa iba dito, mas more ka daw magiging quiet. Hindi naman sa more on quiet. Siguro mas more ka lang magiging focus sa sarili mo o kaya mas kahit na gusto mo magsalita o magbigay ng opinion or mag-advise, siguro mas magiging tikom ka. Ang nakikita ko sa'yo dito. Yun, ang parating din sa iyo is, bakit may self-doubt or doubt nga, ganyan. May mga situation daw na may pagja-judge Hindi ko alam in what way, but there's a judging situation. Pwedeng may taong i-judge ka or may tao kang i-judge, mga ganun sitwasyon. May mga sitwasyon ka daw na i-evaluate or nahandun yung back and forth situation na magaganap. Sa iba naman sa inyo is, sana hindi ka nagpupuyat. Kung medyo napupuyat ka at nagpupuyat ka, medyo bumawi ka na lang din, ano. Pero ang nakikita ko sa'yo is nandun naman yung point na
Kung dati medyo nagkaroon ng mga frustration sa buhay, na focus ka sa painful ng sitwasyon, this time daw hindi na. Mag-clear siya. Andun yung point na mas magiging satisfy ka in what you have this time, tapos meron mga pangarap o mga hinihiling na pwedeng makamit, no? Hindi lang gano'n siya kabonggenyos, pero makakamit mo siya. May mga reward and positivity kasi na parating. Also, the good news is coming. May mga union din ako na nakikita sa iba sa inyo. May pagsuporta. Hindi ko alam kung ikaw ang hihingi ng suporta, pera man yan, or tulong man yan, or siya ito sa'yo. Vice versa, ha? Ako nakikita sa iba sa inyo. May end of a cycle situation. Ibig sabihin, may magtatapos na cycle sa buhay mo. Also, sa iba naman sa inyo is may mga pagsasaayos or may mga isasaayos kayo na sitwasyon. Sa iba naman sa inyo is mga exciting situation. Pwedeng traveling, malapit o malayo, or may mga outgoing situation and having fun. Sa iba is may mga door na mag-o-open sa iyo. Ibig sabihin, opportunity ito or may mga bagong simula na pwedeng maganap sa iba sa inyo. Also is iba is magkakaroon ng pagbabago eh. Yun na nakikita ko, magkakaroon ng pagbabago. Alam mo, may nakikita ko dito na may tao na may trust issue. Hindi ko alam kung may nagkakaroon ka ba ng trust issue situation or may tao na hindi na nagtatrust sa'yo or wala siyang tiwala gaano sa'yo or ikaw sa kanya or nandun din yung point of guilty. May nakita rin kasi akong guilty situation at parang hindi ko alam kung may hate din kasi ako na nakikita. Hindi ko alam kung may taong na-hate ka niya o na-hate mo siya o nagkaroon ng hating situation. May ganun ako nakikita sa inyo. Sa iba, medyo nagkakaroon ng anxiety, stress, worrying, o pagkalito, o pag-aalala, mga ganyan. May mga indecision situation kasi ako na nakikita sa inyo. Sa iba naman, meron daw kayo na sitwasyon na overwhelming kayo. Masyado. Masyado. Sa iba naman, ang nakikita ko dito, may mga sitwasyon na nangyari sa buhay mo. Kasi may delay. Hindi ko alam in what way but there's a delay. No, mayroong i-delay, madi-delay, o magkakaroon ng delay situation. Basta i-reverse nyo siya ha. Sa iba is, parang hindi ka daw nag-iingat. Parang, mag-ingat ka ha, kasi may mga time daw na parang magkakaroon ka ng sitwasyon na hindi ka makapag-iingat. Pero mag-ingat ka. Ha? Maging aware ka talaga. Sa lahat, salita, sa mga decision making, sa action, sa movement, sa lahat. Kasi may mga time daw na hindi ka magiging aware. Kaya maging aware ka. Dapat iwasan ni Scorpio. Ano po dapat iwasan ni Scorpio? Yung mga anak ko. Ano po ito, universe? Dapat iwasan ni Scorpio. O, dyan naman, te. Natatabunan ka ng card. Gumana. Okay. Dapat mong iwasan yung hindi mo alagaan yung sarili mo, no? Kailangan mo rin kasi alagaan yung sarili mo, iniinom, kinakain. Iwasan mo rin yung sometimes kasi kailangan mo rin makinig sa mga advice, opinion, yan, no? Or comment ng ibang tao. Iwasan mo yung magkakaroon ka ng mga pagsasalungat, iwasan mo yung ma-imbalance ka, iwasan mo yung mga tao na hindi magsi-same page sa inyo, o kaya kung meron kang mga tao na hindi nagiging good terms sa'yo, medyo menos-menos na lang din, ganyan. Iwasan mo, syempre yung mga hindi kawalan ng pagkakaisa, puot, galit, yung mga being possessive or mga taong possessive, mga conflict, yung mga hindi in the same page, hindi pagkakasundo at hindi pagkakasa. Yun ang iiwasan mo ha. Syempre, handun din yung point na hindi ka talaga mag-isip ng tama. Hindi ko naman sinasabi na mali ka, pero mas gamitin mo ngayon yung intelligent mo or intellect mo than to your emotions. Okay? Ang sinasabi, and be practical. Ang sinasabi rin dito sa iyo, ha? Yun.
Yun. This is time to start a new beginning into your life. Ang sinasabi rin dito, kasi you have a power na matupad lahat ng manifestation mo sa buhay mo o yung mga pangarap mo sa buhay mo, Scorpio. Kaya, yun yung magiging point mo. Yung key mo kasi is yung ability mo na magaling ka sa lahat. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Basta ano ka rin din sa sa kaperahan mo, mag-ingat ka. Pero tingnan natin. Tingnan natin ang iyong love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, o sino man itong love na ito ni Scorpio. Yung mga tao na hindi makakagood sa'yo, medyo iwas ka. Kung single ka, ang nakikita ko sa'yo dito is, pwedeng may nakakausap ka na dati mo kakilala or may dati ka nang kakilala na makakausap mo siyang muli. Sa mga single dyan. Pero, hindi, oo, meron. Pero hindi good yung energy. Basta, huwag ka lang din magpapakontrol. Nasa iyo naman to. Pero kasi dito, hindi good yung energy niya. Basta lang, basta alam mo na yan. alam mo na, gagawin mo dyan. Okay, kung kayo naman nagkahiwalay nitong tao na ito, yes, nagkaroon ng pag-let go, nagkaroon kasi ng mga sikreto, pero andun naman yung point na naalala, vice versa, nahando pa rin naman din yung naalala ka niya o namimiss ka niya, vice versa. Gusto niya bumalik dito sa sitwasyon na ito. Pero bakit, nagkaroon talaga ng mga pagbebetrayal, sinungaling, manipulative, dishonest itong taon na to, no? Or vice versa. Pero nasa sayo na to kung tatanggapin mo ba siya o hindi. Ikaw ang magdidesisyon nito. Kasi nagbago ba ate? Hindi. Hindi. Pero may problema to sa pera. Yun nakita ko sa kanya. Sa iba naman sa inyo is kung kayo is in a third party relationship, aware ka sa relasyon mo, no? Aware ka sa connection na ito kasi alam mo na may something. Yun nga lang siguro, deadmatology ka na lang din or mas nagpo-focus ka sa sarili mo, sa iba sa inyo, or nandun yung point na tumatahimik ka na lang din siguro na iniisip mo na baka someday magbago siya. Kasi kumbaga nandun yung point na handyan pa rin naman siya, bumabalik-balik pa rin naman siya, nakakonect pa rin naman siya. Pwedeng nahandun sa point na yun well, it's your choice. Pwede rin kasi na may anak kayo sa iba or kung wala naman, nandun talaga yung pagpapahalaga mo sa sarili mo. Mahal ka ba niya? Syempre hindi. Kapag mahal ka niya, rerespetuhin ka niya. Pag mahal ka niya, hindi ka niya lolokohin. Gano'n lang yun. O sana hindi ko yung nagiging third party. O hindi ko ang gumagawa pala ng third party. Kung kayo naman is walang third party relationship, may mga bagay na nangyari na noon na pwedeng maulit muli ngayon. Maaring isa sa inyo is sometimes tumatahimik na lang din. Nandun naman yung peace of mind o peaceful situation, You're always waiting or siya nagwe-wait sa'yo. Andun yung excitement pagdating sa connection na ito, na andoon yung point na may mga time na magkakaroon lang siguro ng mga pag-iwas na sitwasyon. Pwedeng may mga bagay na mapag-uusapan, na pwedeng mapag-iiwasan, ayaw mapag-usapan, pwedeng nandun sa point na yun. May mga ganun sitwasyon. Pero sana, hoping, mag-trust ka din sa intuition mo kasi may mga time na pwedeng may mga hindi siya sinasabi sa'yo or ikaw hindi ka sinasabi sa kanya. Maging aware ka na lang din. Siguro mas more kayo maging open-minded. Lalo na kapag LDR, medyo mahirap, sa nakikita ko dito. May mga pagsisinungaling din naman. Well, ganun talaga ang life, di ba? Hindi maalis sa katawan ng tao yun. Kasi pwedeng nagsisinungaling kasi maraming bulol ako, sorry ha. Maraming klase kasi ang nagsisinungaling ng tao, lalo kung wala naman third party. Kasi pwede nagsisinungaling siya kasi ayaw niya na mapag-usapan at ayaw niyang magkaroon ng simula ng pag-aaway. Pwedeng ganun, di ba?
Pero, nasa sa inyo yun. Sabay ganun. Tingnan natin ang iyong money, Scorpio. Pero malihim ang isa sa inyo. Money po ni Scorpio. Sa iba naman sa inyo, kung meron kayong karelasyon na nawala na, mapapanaginipan nyo siya. Kumbaga, kinuha na ng mundo, kinuha na ng taas, ganun. Mapapanaginipan nyo siya. Money. Ay, bakit devil? Okay. Okay, pagdating sa iyong money. Pagdating sa money mo, Scorpio, maganda naman kasi yung money mo. Kumbaga, may mga tao na they willing talaga to give you support pagdating sa kaperahan or sa trabaho na meron ka, na handun yung point na yun, ano. May mga time lang talaga na siguro meron kang mga bad habit o kaya naman, meron kang ginagawa na hindi maganda, mas maraming lumalabas na pera than sa pumapasok, puwedeng gano'n, or sa iba is sana meron kayong trabaho lahat. Kasi it's more in stagnant itong situation na 'to, 'no. Puwede rin naman kasi na over ka nagbibigay ng tulong, 'di ba? Kaya gano'n na nai-stagnant. Sa iba naman sa inyo is may nakikita ako na scam. Ingat na lang kayo sa scam, sa mga pagpipindot ng mga link o kaya is yung mga mangungutang. Sa iba naman sa inyo, baka may nangutang tapos hindi makabayad o kaya kung may mangungutang iwas na lang din muna. Meron din sa iba naman sa inyo is may mga tao na pang-aabuso ang nagaganap, ano. Sa iba naman sa inyo is may tao na gagamitin ka niya pagdating sa pera. Yun ang nakikita ko. May pagdating sa pera din may tao na sana hindi kayo, may tao na makasarili at sakim, sinungaling. Basta mag-ingat kayo pagdating sa pera, 'no. Yun, huwag kayong masyadong magpapaniwala, hindi rin kasi ano yun, tsaka walang instant money, tatandaan niyo palagi, ha. Huwag kayong masyadong magpapaniwala. Iwasan niyo, 'no, binibigyan kayo ng warning ni universe na kung nangyari na ito, huwag niyo nang ulitin muli at you need to learn from the past. Yun ang sinasabi, kumbaga nandun yung point na na kailangan mo talaga magkaroon ng strategy, progressing at pag-a-analyze. Sa iba dito may hinihintay daw kayo pagdating ang pera sa pera, or sa iba naman sa inyo halimbawa may nangako, 'di ba? Nangako siya ng 5,000 pesos. Halimbawa 1,000 na lang tapos ang binigay kalahati lang, katiting lang. Pwedeng iyon din yung nagsinungaling o parang scam situation din 'yon. 'Yon, no? Yun, example ko lang naman yun. Yun ang nakikita ko sa iba. Basta it's more on stagnant yung nakikita ko sa iyo. And this is a time to start a new beginning into your life pagdating sa pagmamanage ng pera, no? Kasi the more na magiging maganda yung pagmamanage mo at magkakaroon ka ng mga bagong strategy in life, mas magiging maganda yung kaperahan mo this time. Before ending of this 2026, siguro mas magiging maganda yung flow lalo ng iyong kaperahan as long as mas magmamanage ka at saka mas i-analyze mo talaga yung situation. Kasi ngayon kasi medyo mabilis mga paglabas ng pera o pagkawala, no? Kaya medyo yun ang i-ano nyo talaga, i-control nyo yon, ha? Tsaka mas maging matalino. Arigato namaste, God bless.